you. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Yes, O God, you're so good. Thank you for your love, your goodness to each and every one of us. Na kahit po sa online, Panginoon, Lord, reveal your words and reveal yourself to each one. Open our hearts and our minds so that we could be able to grasp the message that you want us to know tonight. Thank you, thank you. May your name be exalted and let your glory be shined in this moment. We come tonight not to listen to the word of men, but we come to listen to your word. Wherever we are, reach us out through your words. Thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Pwede po tayong makaupo. Hallelujah. Good evening, Asia, wherever you are. Praise the Lord dahil napakabuti ang Panginoon na we can be together in one line. Amen. Hallelujah. So, praise God. Thank you, Bishop Moses and our Global Overseer, Bishop Richel, and Asia Overseer, Bishop Evelyn. At salamat po sa ating lahat. Amen po. Good evening po sa lahat. Praise God. Hallelujah. Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. At ang pag-aaralan po natin ay about po sa dito po sa 1 Kings 17 verses 1 to 16. At ang pamagat po dito is God's provision in times of famine or in the midst of famine. Amen? Hallelujah. Dahil sometimes ito pong famine ay naapektuhan po yung ating pagsisilbi. Amen po ba? Sometimes naapektuhan po yung ating pagbibigay. Yes. But ako din noon, nung narinig ko po ito sa isang bishop natin na nag-share ng ganito, it gives encouragement to me. And I hope that it gives encouragement to you also. Amen po ba? That God can provide even in the midst of famine. Amen. Hallelujah. Ano ba ang famine? Yan. Hindi po nangyayari ang isang bagay kung walang rason. Di po ba? Kung bakit po nagkakasakit ang isang tao, ay maraming rason. Siguro sa wrong na kinakain. Ibon po, bakit po nangyayari ang famine? Okay? At famine po is tagutom, no? Walang pagkain. At dahil po pag tagutom, marami pong namamatay, di po ba? Yan, meron din po yung spiritual famine. If we are away from the Lord, we will be dried up and mamamatay din po tayo. Amen po ba? So, here is, sometimes, ito po yung ating pag-aaralan that sometimes it affects po yung ating pagbibigay. Amen ba? Dahil kung minsan is sayang, ibigay ko na lang or ipunin ko na lang para may maipadala ako sa Pilipinas kasi kailangan ng pamilya ko. Kaya naapektuhan po yung ating pagbibigay. At sometimes, naapektuhan po yung day off natin. Ay, malaki ang kitain ko ngayong araw na ito. Huwag na akong magpunta. No? Para isupay. Ano ba yung isupay sa Tagalog? Ha? Isupay. Para hindi sayang. Ayan, sometimes yun, ay, isupay, huwag na akong magpunta kasi yung pamasahe ko, ipadala ko na lang sa anak ko sa Pilipinas, di ba? Kung minsan ganon. Hallelujah, magtrabaho na lang ako kasi sayang. Okay? So, in the Bible, makita po natin dito bakit nangyari po ang famine, no? Dito po sa 1 Kings 17. But before that, doon po sa 16, bakit po may famine? Sabi ko nga, in everything that is happening, there is a reason. So, kung bakit po nagka-famine doon po sa Israel, no? Sabi niya po dito is, because Ahab, alam po natin noon na yung in the ancient time, ang mga hari, they are the ones representing God. Kaya makita po natin si Moses, sila po yung mga leaders, and they lead the people to worship God. Pero yung pong mga pumalit na hari, ay, lalong-lalo po yung they do in
yung pong hindi nananampalataya sa Panginoon, ano ay nadadirect na po yung ano ano ba yan? Nawawala na po yung panampalataya or hindi na po ang itinuturo ay ang salita ng Panginoon, because even the kings, they are not following God. So here in 16, 1 Kings chapter 16, and this is the reason why kung bakit po ay nagkaroon ng famine dito po sa 1633. Sabi niya dito is okay, sa 30 muna. Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord any of those before him. He not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam, son of Nebat, but he also married Jezebel, daughter of Ithbaal, king of Sidonians, and began to serve Baal and worship him. So ito pong si King Ahab na ito, ano, ay he did evil in the eyes of God. At inasawa po niya yung si Jezebel na anak po ni Ithbaal, na si Ithbaal po, siya yung pinuno ng mga pagano. Kaya, sabi niya po dito is the Ahab also made an Asherah poles and did more to provoke the Lord, the God of Israel, to anger than did all the kings of Israel before him. So nakita po natin, hindi lang po niya inasawa yung unbeliever, ano, ay gumawa pa siya ng mga templo dahil nga sumunod siya sa Baal worshiper, dahil yun po yung napangasawa niya. Kaya isa din po ito na makita natin na nakakatakot pag-asawa ng hindi nanampalataya, dahil baka sumunod ka sa kanilang pananampalataya. At ito nga, dahil po sa hindi na pag-worship ng mga Israelita sa Panginoon, ito po yung nagka-famine. So, famine is also the result of turning away from God, mga kapatid, because they are worshiping Baals. Amen? So, sabi nga, there is a reason kung bakit nagpa-famine dito in this land, mga kapatid, in the time of Elijah. So, magpunta po tayo dito sa 1 Kings chapter 17 verse 1. Sabi niya, Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Kasi si Elijah, pag nananalangin siya, ay pinapakinggan po ng Panginoon ang kanyang panalangin, tinutugon niya. Kaya sabi niya kay Ahab, dahil because you did not believe on God, you turn away from Him, then there's no more rain, no more dew. Ayan. Kung wala pong ulan, anong mangyari? Di ba magkakaroon ng El Nino ba yun or El Niña? El Nino, hindi umuulan. Kaya matitigang lahat ang mga lupa. Amen? Then that is the reason why. Because people turn away from God. And even Elijah, the prophet, the man of God, sinabi niya po na, it will not rain. Of course, kung walang rain nga, sabi ko, magkakaroon po ng tigang ang lupa, hindi po makapagtanim at magkakaroon po ng famine. Okay, so, here's verse 2, sabi niya, Then the word of the Lord came to Elijah, Live here, turn eastward, and hide in the Kerith Riven, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. So sabi niya, umalis ka dito, punta ka ng eastward, doon po sa Jordan, in the Kerith Riven, sabi niya doon, at you will drink from the brook. Yan, so makita natin ang Panginoon na hindi niya po pababayaan ang kanyang mga anak. Amen? Of course, if there is a famine, ay maapektuhan po si Elijah. Amen? At even po sa atin, kung may isang naapektuhan tayo, but praise God, dahil meron tayong Diyos na magbibigay ng ating pangangailangan. Amen po ba? Hindi niya tayo pababayaan. Yun po ang maganda. Okay? In that situation ay apektado si Elijah. Amen po. Because he lived in that place. So sabi niya is, you live here. Sabi niya, go eastward. So he did what the Lord had commanded him, or what the Lord had told him. He went to the Kerith Riven, east of the Jordan, and stayed there.
So, ang alagad po ng Panginoon ay nakikinig kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sumusunod siya. Hello, Elijah? Amen. So, sumusunod po siya. Okay, sa Panginoon, nag-o-obey siya. Sabi niya, he did what the Lord has commanded him. So, nagpunta po siya sa Kerith Ravine, doon po sa Jordan. At doon po siya nakatira. So, the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Wow! Hallelujah! Amen! So, makita po natin dito na yung pong, alam ba natin yung ravens is uwak? Na? Uwak, uwak, ako. Oh. Kwak, kwak, kwak. Diba? The ravens is, he is very greedy. Ito pong klase ng bird na ito, he is very greedy. He doesn't want, kung kinuha na niya yung pagkain, ay kakainin na niya, di po ba? Pero, God commanded even the greedy people or even the greedy bird to give the food or to supply Elijah's food. Sabi, imagine, meat and bread in the morning, meat and bread in the evening. Wow, praise God, no? So, we can see here that kahit po nangyari yon, naapektuhan po si Elijah, but God is faithful to His people. Hindi niya po pinabayaan ang kanyang alagad. Amen? So, ito din po ay mangyayari sa atin as long as we obey. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, sabi ko nga, nung pinakinggan ko po ito, I was so encouraged. And I want you, I also want to share it to you, to be encouraged that even in times of famine, na walang makakain. Kasi sabi niya po doon sa, tingnan natin, sabi niya po doon sa Isaiah 41, 17, 18. Okay. Isaiah 41, 17, 18, sabi niya dito is, the poor and needy search for water, but there is none. Their tongue are parched with thirst, but I, the Lord, will answer them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will make rivers flow on barren heights, spring within the valleys. I will turn the desert into pools. Okay, amen. So makita natin na kung paano po ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga lantad na kaitaasan at ng mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal na tubig ng tubig. Amen? Praise God. So, 19? Oh, that's 18. Okay, so wala pong imposible sa Panginoon. Hindi niya po pababayaan ang kanyang mga anak. Dahil ang pinaglilingkuran po nating Diyos ay Diyos na buhay. Amen? Okay. Hallelujah. So, we can see here that even Elijah, ay pinakain po ng ravens dahil it is God who commanded the ravens to feed Elijah. So, wala pong imposible. Sabi ko nga, kahit na maramot, kahit na very greedy, if God will use him, if God will use her to feed you, ay walang imposible. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon. At alam ba natin, famine is one of the signs of the end times. Makikita po natin yan sa Matthew 24:7, di po ba? Yan po yung sinyalis ng end times. At even po now, kung bakit po merong famine in that place is because people reject God and they turn away from God. Okay. But anyhow, ang Panginoon po ay hindi niya pa rin pinabayaan si Elijah. Okay? As we go on, sabi niya sa 7, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Dahil hindi nga umuulan, mga kapatid, kaya even yung river, nakita ba yung river sa amin? Ay, yung pinagbautismuhan natin, ilang weeks lang, wala na, tigang na, dahil hindi umuulan. Kaya yung mga fish, ay, namatay na sila. Okay, so, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath of Sidon, and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So, yun nga natigang na po yung pinag-iinuman
lawa or brooks or ano ba? Ilog. Ilog. Yan. So, punta ka na naman sa Zarephath. Sabing ganon. So, nagreklamo ba si Elijah? Ano ba naman yan? Yung tawag doon, iba-iba or kung saan-saan na lang ako dinadala. Kung minsan meron po tayong mga ganon na, ano ba naman yan? Doon, papunta dito, papunta doon, ano ba naman yan? Di po ba? But dito po, makita natin, that when the Lord commanded Elijah, ay, ano pong ginawa niya? Nagpunta po siya. So, go at once to Zarephath. Yan, dali, punta ka doon sa Sidon. And stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Wow! Dahil nga, it's a famine. Praise the Lord, Widow pa ang magsusupply ng food ni Elijah. So, he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." Sabi niya ganun. Hindi na pala tubig, ang kanyang hinihingi. Pati pala tinapay. Dahil gutom na rin po si Elijah, Hallelujah. So, as surely as the Lord your God lives, she replied, "I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Yan. So, God has brought Elijah to a widow. Alam po natin ang widow. Widow walang asawa. Okay? Mag-isa lang po siyang nagtataguyod ng kanyang pamilya. But praise the Lord, dahil even po single mothers ngayon, kayang-kaya po nila, amen, na itaguyod ang kanilang pamilya. Why? Because there is God who help. Amen po ba? It is God who give the employment. Yes. Hallelujah, magbigay ng trabaho. Amen po. Kaya. But praise the Lord, that in that time po, widow also represents poor. She has widow represents poor na it speaks of yung pong wala siya. Walang-wala sila. So, we can see here na nagpunta po sa Elijah in that place ng isang widow na walang-wala. Di ba kung minsan if tayo, anak ng Panginoon, we're expecting much na, bakit ganun pa ang tutulong sa'yo? Di ba sana ang ibibigay ng Panginoon na tutulong sa iyo ay yung mayaman? Hallelujah. Di po ba? But we can see here, na God uses the widow to feed Elijah. Okay? Okay, because God has a purpose sa buhay po ng widow at ang kanyang anak. So sabi niya po na, wala po, konti lang na lang po ang natitira. That's why kumukuha po ako ng panggatong para lutuin ko na po yung natitira at kami na ay mamatay. Lutuin ko at kakainin namin at kami ay mamatay. Sabi po ng widow kay Elijah. Kaya ano po yung sinabi ni Elijah sa kanya? Elijah said to her, "Don't be afraid. Huwag kang matakot magbigay." Hello? Kung minsan ito po ang minsan sa atin, tayo mga Kristiyano, natatakot tayong magbigay. Baka mawala, makulangan yung ipapadala natin sa Pilipinas. But we can see how God multiply and how God provides the needs ng widow na ito at ang kanyang anak. Hallelujah. So don't be afraid. Kasi kung minsan, yan po yung ginagamit ng kaaway ay talagang yung bang, yung tinatakot tayo, Afraid or fear is the opposite of faith. Amen. Yan. Karamihan po, even Peter was going to drown because nagkaroon po siya ng takot. Nakita niya po yung alon, at natakot siya. Siya po ay malulunod. Kaya kung minsan po is mas umaangat, mas na po yung takot natin kisa sa yung ating panampalataya. Kaya nga, sinabi po ni Elijah sa kanya, "Don't be afraid." Amen. Hallelujah. "Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me.
and then make something for yourself and your son. Oh, huwag kang matakot. Basta gawin mo yung sinasabi ko sa'yo. Gagawa ka ng pagkain na ibibigay mo sa akin, and then gagawa ka din ng pagkain ninyo ng anak mo. Sabi gano'n, no? For this is what the Lord, the God of Israel says. Okay? Ito ang sinabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hallelujah. Amen. At ito din po yung sinasabi niya sa atin, mga kapatid, ang Diyos natin na buhay. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Yan po yung sinabi ni Elijah sa widow. Huwag kang matakot dahil ito ang sinabi ng Diyos. Alam ba natin kung sinabi natin, this is what the Lord says. Ang salita po ng Panginoon ay pwede po natin pagkatiwalaan because the Word of God is truth. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi niya dito po sa banner natin, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang salita po ng Panginoon, we can stand on the words of God. Pwede po nating pagkatiwalaan ang salita ng Panginoon dahil ang salita po ng Panginoon ay buhay at totoo at makapangyarihan. Amen? Yes. Praise God. That's why we are here even tonight para po makinig sa salita ng Panginoon, and the Word of God will come alive into our hearts. Amen po. At magkaroon po tayo ng encouragement, magkaroon po tayo ng kaliwanagan, magkaroon po tayo ng yung pong strength through po sa kanyang salita. So, sabi niya po dito, hindi, nagreklamo ba siya? Oh, sinong reklamador dyan? Oh, wala naman, di po ba? Hindi tayo yun. Noon yun, nung hindi tayo nanampalataya siguro. Maliit pa yung ating panampalataya, nagre-reklamo tayo. Pero makita po natin dito, si widow na kahit wala pong pagkain, ay anong ginawa niya? Sa 15, sabi niya, she went away and did as Elijah had told her. Wow! So, siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Hello, you see, makita po natin, supposed to be the last meal and they will die. But when he obeyed the word of God, na pinapasabi po ni Elijah sa kanya, makita po natin, nag-multiply. So don't be afraid to give your tithes and offerings. Amen. Because you can see, kahit po yun lang ang natitira, Pero if you give it to the Lord, God will multiply. Hallelujah. Kaya wala nang maramot. Ako din noon, medyo nagdadalawang isip pa ako, magbigay kaya ako ng tithes ko. Paano yung anak ko, yung pampers niya? Wala akong pambili. Wala siyang panggatas. Natitesting din yung panampalataya, mga kapatid. But this is yung encouragement po sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo po sa atin, mga single mothers. Parang ganito din po na widow, yung mga ibang mga single mothers, yung parang widow rin po na nag-iisa siyang nagtataguyod ng kanyang anak. At doon pa dinala ng Panginoon si Elijah na magpapakain, Na siya po yung ano bang tawag doon? Magpakain ba? Ano bang tawag doon na pagpapakan. Yan. Okay. Na parang isang burden. Pero, hindi pala burden si Elijah. Blessing pala. Hello? Kaya in-encourage each one na kung meron tayong mga pastors, mga bishops, welcome them to your house. Amen? Dahil they will bring blessing to your house. Amen po. So she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman in her family. You know, every one of us, we are representing our family. Itong widow, the mother, siya lang po yung nag-obey. But pagdating po sa blessing, pati yung anak niya na-bless. Hello? Gusto niyo ba yun? Obedience is the key. Kaya, God
provide even in times of famines. Na kung minsan is walang-wala tayo, no? But meron pa yung isang somebody is asking you to help. Even po yung sabi na walang-wala na nga tayo, mag-pledge tayo para sa mga church natin. Mag-pledge tayo for the ganito, ganyan. Wow. Sinong natutuwa na nagbibigay ng pledge ng tithes and offering? So we can see here that even po, that widow, hindi lang po siya ang na-blessed, pati po ang kanyang pamilya. Sabi ko nga, we are representing our families. We cannot do what the Lord can do. And we cannot outgive God. We cannot outgive God. So, sa 16 sabi niya, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Hallelujah! So ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langis man ay naubusan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias or Elijah. So, God is speaking to each one of us, mga kapatid. Kung hindi binigyan or kung hindi binigay or hindi nag-obey si widow, did it happen this to her? Will the blessings come into her family? Siguro last meal na talaga. Namatay na siguro sila, no? Pero true po to her obedience, ay, nagkaroon po sila ng pagkain, no? Na-sustain po yung pagkain nila for how many days? Hanggang po sa umulan. At nagkaroon po muli ng sahod. Ayan. Hanggang po sa pagdating ng sahod, God will sustain po ang ating pangangailangan, pati ang ating pamilya. Amen? Amen? And we can see the obedience brings miracles in your life. Totoo po yan. Kung hindi po tayo mag-obey, do you think that God will bless us? Pati nga sa ating parents, kung hindi ba tayo nag-obey, ay gustong-gusto ka ba niya? Or will they entrust something to you? Hindi po, mga kapatid. Hindi po ba? Amen? So, obedience brings miracles in your life and in your family. Yun po ang maganda. Hindi lang po sa atin, but it also runs to the family. Gaya po ng testimony ng kapatid natin kanina. Only she become Christian and she undergo water baptism and she can see the promises and the blessing of God in her family. Na pati yung anak niya na parang hopeless, but now she has meron na po siyang hope. Amen? Why? Because of her prayer, because of her service to God. Ganon din po yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon pero sa ginagawa niya. Amen. God is good. Yes, hallelujah. We rejoice with you, sister, because if you are happy, we are happy, and the Lord is happy with you. Amen po. So, yun po, even here, we are representing our families through our obedience. God will sustain our family, the needs of our family. Amen. As we give what is due for the Lord, He will also bless us. Amen. Kasi nga, sabi niya po doon sa Proverbs 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Oh, praise God. Gusto niyo ba ito? Ang taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Kaya huwag po nating ipagkait yung para sa Panginoon. Kung ipinagkait ng widow na ito, na-experience niya ba ang blessing? Siguradong hindi. Amen po ba? Okay, so, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. So, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Wow, praise God. Amen. Dahil ito po yung salita ng Panginoon. Ito ay totoo, mga kapatid. Because giving brings a release. Nung ibinigay niya po, ay na-release din po ng blessing ng Panginoon sa widow at ang kanyang pamilya. Ganon din po sa atin. Ayan. Meron kasi sa ibang translation na sabi niya na
ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya let us open our hands to give, especially for the work of the Lord. Sino bang naka-experience ng blessing nung nagbigay po tayo ng pledges natin, even po sa churches natin sa Pilipinas? Sa Puodan Church, and I think tapos na po, at meron pang second. So if you want to experience the blessing of God, na gaya din po ng widow na ito, let us give without murmuring, without complaining, but with love and faith and obedience. Amen? Hallelujah. Praise God. So, wag po nating, don't base our, wag po nating i-base sa ating mga nakikita. No? Wag po nating i-base yung panampalataya natin sa ating nararamdaman. Wag po nating i-base ang obedience natin sa mga nakikita natin or sa circumstances natin. But let us base our obedience through faith in Christ Jesus. And we can see the miracle na gaya ng ginawa niya po kay Elijah. Amen? So, wag po tayong, don't be afraid, wag tayong matakot na, ay, wala na kaming bigas, wala na akong maipapadala, wala na silang ulam. I just give for the Lord and God will multiply. Amen? Praise God. Hallelujah. Yes, sa ating po na naka-experience ito, yes, it's really yung magaan sa puso. But we are encouraging also, that's why we are sharing what we experience para po din sa hindi nakaka-experience. Amen? Para ma-experience natin ito, let us open our hands for the work of God. Sabi nga dito sa, even po sa Job 20, sabi niya, in famine, He will ransom you from death in the battle, from the stroke of the sword. Yan. Sabi niya, sa taggutom ay tutubusin kanya mula sa kamatayan. Hello, di ba? Napakaganda. Sa taggutom ay tutubusin kanya mula sa kamatayan at sa digmaan mula sa tabak na makapangyarihan. In famine, He will ransom you from death, and in battle, from the stroke of the sword. Wow. So, yan po yung salita ng Panginoon na pwede natin mapagkatiwalaan. Even doon po sa Psalms 33:18-19. For the eyes of the Lord, basahin po natin, but the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. Wow! Kahit famine, tagutom, ay kaya po ng Panginoon na bubuhayin ang kanyang mga anak. Amen. Praise God. Kahit napafamine po yung mga bulsa natin, ay magbigay pa rin tayo sa Panginoon, and we will see how God will multiply yung nakalagay sa wallet mo, nakalagay sa bulsa mo. Kahit hindi sa'yo, but even to your family, even to your children, to your brothers and sisters, para hindi na po sila umaasa sa ibigay mo. God will also bless them. Amen? Hallelujah. Yes. Praise God. Okay? So, napakaganda po yung salita ng Panginoon. Sa 18, ano ba sabi niya doon? Tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya. Then, 19 is, upang Kanyang mailigtas ang kaluluwa nila mula sa kamatayan, at sa tagutom ay panatilihin silang buhay. Praise God. So, kaya God is preserving us to be alive. Amen? Na kahit humihirap ang buhay, ito po ay maging pag-asa sa atin. Wala pong, ano ba yan? Hallelujah. Ang salita po ng Panginoon ay talagang totoo at tunay. Kaya obedience is the key. Amen po? For us to see the miracles of God. Obedience is the key sa miracle po ng Panginoon. Gusto ba nating na-experience yung na-experience po ng widow? Amen. Hallelujah. Amen. So, ano pong gawin natin? Just obey. Give what is for the Lord, and God will bless us. Amen? Praise God. So, even po doon sa Romans 8:32, sabi niya dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him
graciously give us all things. Kung ibinigay niya nga si Jesucristo na kaisa-isang anak niya na mapako sa cross para sa iyong kaligtasan, hindi rin ba niya ibibigay ang mga pangangailangan mo? Hello? So God is not only interested in our salvation, but He is also interested to sustain us physically. Para we are physically fit to worship Him. Amen? Praise God. So siya nga, sabi niya dito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yan. Bakit naman niya hindi ibibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan? So kung ibinigay niya po yung anak niya na namatay sa cross para sa ating kaligtasan, kayang-kaya din niya po ibigay ang ating mga pangangailangan. Maliit lang yun para sa kanya. Anak niya nga, di ba? Hallelujah, ibinigay niya para sa iyo at para sa akin. Okay, so sa Luke 6, basahin din po natin ito, no? Yan, para ma-encourage tayo sa pagbibigay. Sabi niya dito, give in each, okay, give in it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Wow! Hallelujah! Amen? Kung tayo po ay magbigay, mapagbigay tayo, it will come back to us. Sabi niya po dito na shaken, siksik, liglig, at umaapaw. Yan po ang maganda. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siksik, niliglig, at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Oh! The measure you use, it will be measured to you. Kung ano yung binigay mo, yung measure ng binigay mo, ay yan din po yung measure ng babalik sa iyo. Kaya totoo po yun. Yung principles of giving is kung nagtanim ka ng marami, ay sigurado marami kiting aanihin. Di po ba? Hallelujah. So according to your faith. Kaya pag magbigay tayo with faith, amen. Hallelujah. Praise God. Dahil yan po yung sabi ng Panginoon. At even po dito sa Matthew 6:33, sabi niya dito is, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag po natin sayangin ang ibigay natin, pag po natin sayangin ang oras natin, through our obedience, ay makita po natin kung paano magmilagro ang Panginoon sa ating buhay. Siguro palagi naman ako sa church, wala naman akong ipon, wala naman akong nakita, pero you are healthy every day. Amen? Yes, ang blessing po ng Panginoon is not only form of money, but also yung relationship sa pamilya, maayos, no? Yung strength natin para makapagtrabaho, yan, yung health natin ay, yan po ang blessing ng Panginoon sa atin. So, ganun din po ang widow, no? If we also want to experience the blessing na lumaragas ang pagpapala, sabi nga doon na nagtuloy-tuloy po hanggang sa muling ani ang kanilang pagkain, ganun din po ang mangyayari sa atin. If we believe and obey. Kumisa kasi parang posible. But God will fulfill all His promises to the people who will obey. God will not fulfill yung promises niya po sa hindi nag-o-obey. If we want to really see and experience the promise of God, then obedience is the key. Amen? Hallelujah. Kaya, wag po tayong manghinayang. Yung iba po sa inyo ay sabi nga doon sa Japan, ilang oras po yung binibiyahe nila para lang pong makapagsimba at makapagpuri sa Panginoon, sa ibang lugar, Sa atin, kunti lang naman, 3 hours lang. Kung walang traffic. Yan, but with faith talaga, because God is sustaining our strength to serve Him. Amen? Because our service to God shows how we really love Him. Yan po. So, I hope meron po tayong nakuha
na kahit man short ang ating mensahe, may the Lord bless each and every one of us na makita natin that God's provision in the midst of famine through our obedience. Amen. Mag-obey lang po tayo sa kanyang ginagawa. Huwag po nating sayangin yung oras natin. Huwag nating sayangin yung ibinibigay natin because hindi natin alam that even our families ay nakikita po nila or na-experience din po nila yung blessing. Amen. Even emotionally, na maging maayos yung isip ng ating mga anak at maging obedient sila sa atin, hindi sila para sagot. Diba that is also a blessing? Amen po ba? Kaya, praise God because you and I representing our families like this widow and they experience blessing. And ganoon din po sa ating lahat. Even po sa online at thank you. May the Lord bless each and every one of us. God will reach us out and He will never leave nor forsake us, but He will provide our needs. Sabi niya po, even in famines, He will sustain you and me and our families. Amen? Praise God. So, yun lang po ang may share ko at tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord, sa mga napag-aralan naming mga salita mo, Panginoon. That truly, even in the midst of famine, you can provide our needs at hindi po kami magkukulang, pati ang aming pamilya as we obey and do your will in our lives. Lord, we can see miracles. We can experience your miracles in the life of each one of us, O God. Salamat po sa gabing ito. May your name be glorified and be exalted. And this is all we pray in Jesus' name. Amen.